July 10, 2024 at update lang tayo sa ating manukan. Okay, so week 24 na tayo guys at ang ating production level ay naglalaro po sa 81, 82% to 95%. Pinakamataas 95%. So medyo maganda po yung panahon nun last week. Ngayon umiinit, umaaraw. Kaya nagkaroon po tayo ng dalawang fatality. So yung reason of death ay unang-una nagkaroon po ng plema yung manok natin, hindi siya makahinga, and then nung tinry kong i-isolate siya doon guys, doon nilagay ko doon kasi ginagamot ko, nilagyan ko ng syringe yan kasi ayaw uminom, mas talo pa yata napasama. Parang nabulunan kaya na deads. So susunod alam ko na unti-unti lang ang lagay kasi nung binuksan ko po nung binuksan namin yung kanyang bibig, maraming plema sa loob, so hindi siya nakakahinga. So right after nung nakita namin na ganun yung situation ng ating manok, ay nagpapainom na tayo ng gamot sa sipon. So yun, dito kasi mga 2 weeks ago hindi ako nag-conduct ng bacterial flushing. So importante guys yun, no? Kahit once a week lang bigyan natin sila ng bacterial flushing. Painumin natin sila ng sulfur Q8 or kaya Promoxil para madagdagan yung antibiotics sa kanilang katawan. Konti lang naman as needed. Kasi dito guys makikita natin paano ba natin malaman kung may something sa mga manok natin. Yung pong kanilang palong parang namumutla. Yun. So yun yung napansin ko dun sa iniwalay ko, namumutla yung palong niya. So from now on, titignan ko yung palong kapag pumapula-mapula, ibig sabihin kondisyon yung ating mga manok. Katulad po niya, no, yan namumutla. 'Di ba? So may something sa kanya na kailangan nating i-address. Siyempre, di naman nagsasalita yung manok, di natin alam, kahit i-obserbahan lang natin yung kanilang mga kondisyones, no? So sa pagningitlog, okay naman, yan po yung kanilang itlog so far. Yan, meron na mahigit isang tray dyan. And then lumalaki na po yung itlog niya sa week 24. Yan, no, ganito na po, meron ng ganito kalaki, oh. Malaki na po yan. Pero naglalaro pa rin po sa medium to large yung kanyang itlog so far. Okay? So mainit po ngayon. Nasa 34 degrees yung ating temperature, and relative humidity average na 20%. Alright? So yung pong ating manure droppings or dropping management, nag-convert po ako sa deep litter method. Deep litter, 12 inches at least, o ganun, tapos sinahalo ko na lang po siya. Yan. So malalim and din hinahalo. No, next week mag-revise tayo, magmo-modify tayo. So magpe-prepare ako ng bukashi na ipa, at saka hahaluan ko ng CRH para to control naman yung ammonia. Langaw ay significantly nag-reduce nung ganyan po yung ginagawa ko, kaya lang ang paghahalo ko po dito ay morning at evening. So morning haluin ko siya para sa mga droppings niya nung gabi. Then sa afternoon naman ay morning and afternoon. Sa afternoon haluin ko siya para sa dropping niya sa buong maghapon. Okay, so ganun po. So nami-mix po diyan, mas maayos, tingnan. Okay. And then pakain, ganun pa rin po, nasa 4.8 kilos a day ang kanilang pagkain ngayon. So meron po tayong 2 out of 48 na po yung heads. So meron na lang akong natitirang 46 na heads na nangingitlog. Okay, pagdating sa production, 81%, 85%, andun pa rin po siya. Week 24, week 23, yung ba sinabi ko? Okay, so light management, meron akong ilaw dito, no, na sumisindi. Yan. Sisindi po yan ng 1 oras ng extension sa isang tuwing everyday, no? So 1 hour lang po ang ini-extend ko para piniprepare ko yung ating manok, hindi natin binibigla. Okay? So sisindi po yun ng 6:30 to 7:30, ganyan. 1 oras lang. Pagdating po sa week 26 or 29, dadagdagan ko na po yung gagawin ko na po isang kalahati, 2 oras, hanggang mag-max po na 4 hours ang may extend sa hapon. Sa hapon po ako mag-extend, sa gabi pala. Hindi po ako magsisindi sa umaga dahil kapag nagsindi po ako sa umaga, maingay po siya, no, ng alas, so baka iingay po siya ng alas 5, alas 4, ay natutulog pa tayo nun. So mas okay na mag-extend na lang po ako sa gabi para matulog sila sa hapon, sa umaga, no, tanghali silang gumising. Okay, so pakain ko po rito ay 10 to 20% lang po sa gabi. Okay, yung pong karamihan pagkain nito ay nasa umaga. Dati po isang beses lang ako magpakain, okay naman. Kaya lang napansin ko yung nga maingay sila sa umaga.
kasi nga nauubos nila yung pagkain nila sa magdamag. Kaya naglagay ako ng konti lang sa hapon, no, para kinabukasan gising ko meron pang natitira dyan, sakto lang, and then magbibigay ako ng pagkain. Maintenance ng vitamins ay Vitamin Pro, Egg 1000, Calci Plus, saka po yung ating EM activated. So nagbibigay po ako ng EM activated. Bacterial flushing once a week ang recommended. Nito mga nakaraang linggo ay hindi po ako na bacterial flushing, medyo bumaba po yung resistensya ng ating mga manok. Okay, dahil sinipon sila. So pag sinipon pula, sinipon, naghahalak sila, nagkakaroon ng bara yung kanilang daanan ng hangin, so nasosuffocate sila doon, yun ang kanilang ikakamatay. Okay, so ayan, yan po so far yung aking update sa ating paitloging manok. Yun, may something doon, no? Sobrang init po kasi rito sa kayong hangin, no? Masyado mainit. Anyway, so ganyan po ang ating condition ngayon. Mamaya magpapa-harvest ako ng itlog. Maya na lang, mga alas 2, alas 3, tingnan ko lang kung alin pa sa kanila ang hindi naging itlog, kung sino-sino pa sa kanila. So pagdating po sa marketing ng itlog, wala pong problema. Kapag ganito lang po kakonti, madali lang po itong ibenta, guys. Kasi isa't kalahati, everyday lang naman po yung ating pinuproduce. So nauubos po agad ito ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. So ang itlog po ay napakadaling i-market. Wala pong problema sa market. Okay? So far hindi ako namang problema kasi syempre pino-force ko silang bumili. Hindi. At saka mas mura kung binibenta talaga sa market. Dahil ito naman ay alaga natin. So alam natin more or less kung ilan yung cost of yung total cost natin to produce one egg. So hindi naman tayo naglalagay ng masyadong mataas na markup. Pero kung 48 lang, tapos ang gastos natin, ang kita natin ay say 2 pesos, no? Nasa 90 plus din per day yung ating neto po dito sa manok natin. Okay, 90 pesos. So yun nga, gaya nga na sinasabi ko, it will matter or it will be significant, no? Yung ating earning magiging significant, mararamdaman natin kung mas marami yung population ng ating paitloging manok. Kaya lang, since ito po ang aking first time, hindi po agad ako nag-alaga ng marami dahil hindi ko alam kung ano yung problema ang sasapitin ko. Kaya nga, that's the best way to test yung water. Test muna natin na small and then scale tayo gradually later on. Okay, so hopefully kung maging okay siya 1 month or 2 months more, tingnan natin pag okay pa rin ang ating management, no? Yung litter management importante, fly management, yung amoy naman madali lang pong isolve ang amoy. Pag sinob niyo po yung droppings ng manok ay nasolve din, masasolve yun na rin po yung amoy. Masasolve yun na rin yung fly, no? Hindi ba kumusta ba ang mga langaw? Hindi ba madami? So far naman ganyan po langaw niya. Hindi naman siya ganoon karami, no? May mangisa-gisa lang, as long as wag pong hahayaan na mag-stay dun po sa ilalim, o mag-build up yung mga droppings niya. Okay? Hindi ko pinibideo para baka may masiselan diyan makita nila. So meron ako experiment dun, medyo malayo, di ko na isusuma yun. Binibilad ko po yung ino-obserbahan ko anong nangyayari sa droppings niya pag binilad, ilang araw natutuyo para sa pagdedesisyon ko later on. Okay? So isa po sa effective na fly control ay ito po papakita ko sa inyo. Napaka-effective dito, guys. Ito. Akita fly killing bait. Yan po ang gamitin niyo para po sa mga kaibigan natin na may problema sa langaw. Ito po gamitin niyo. Kaya lang kailangan niyo rin ng bait na matindi-tindi. So, ang pinaka-best bait po ng langaw ay ang chicken manure. Kaya ang ginagawa ko po ito, kaya meron po akong ganun doon. Kumukuha ko ng konting chicken manure, nilalagyan ko po ito para sa halika doon sila pumunta. Diyan po sila magkumpulan and doon sila mateds. So, ina-isolate ko lang yung mga location nila. Kasi po, pag doon po sila nagkumpulan, yung mga langaw, no? Mas mahirap pong i-manage doon. Kasi pupunta po sila sa ilalim. Kung pupunta nila sa ilalim, di ko na makokontrol yung kanilang mga itlog. At least dito, pag natuyo po yan, hindi po basta-basta sila makakapasok ilalim kasi po naka-trade and tumitigas po yung droppings. No, pag matigas na, hindi na sila makapagparami. So, that's the way to control so far. But still, ongoing experiment. Okay, guys. So, yun po yung update sa ngayon. At sa mga sumusubaybay sa atin, maraming salamat sa pag-tune in at pag-subaybay sa mga ating mga customers, mga bumibili ng ating mga itlog. Maraming salamat po sa inyong support. Mabuhay po kayo. The best kayo.
Ngayon, limited lang po yung ating production, no? 1.5 lang naman, 1.5 tray a day. Pero dun sa mga malalapit dito, no, sa mga kapitbahay, sa mga pwede nating daanan, no, mga pag may bisita tayo o may visit tayo sa Castañeda, pwede nating ihatid. Pwede po kayo mag-order, pwede po kayo magpa-book. Sa ngayon lang po, yan lang po yung ating egg production. Okay, guys. So yun lamang. Siguro next month ay magta-transition po tayo sa free range o cage free. So subaybayan nyo po yun. Ito pong aking cage type RTL production ay ongoing experiment and study, no? So ililipat ko po yun sa bukid later on. Then magta-transition po tayo sa free range. So konti lang din para manageable. Siguro mga 50, 60 or 100 pwede. Kasi na po siguro dito yung 100. And then ganun din. Titingnan natin yung kanilang egg production, meat production. O pwede na tayo mag-produce ng meat para ma-mimic natin, no, yung condition sa mga backyard. Okay? Yun lamang, guys. Maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating video. Bye-bye!